pitong maliliit na kambing. Noong unang panahon, sa isang maliit na kubo, may nakatirang isang umatandang kambing sa isang maliit na kubo. Meron siyang pitong nakakatuwang mga anak. Isang malaki at masamang tusong lobo ang nakatira din sa bahay ng kanilang maliit na kubo. At ang nais na gawin silang kanyang pagkain. Ang inang kambing ay kinailangan umalis para kumuha ng pagkain. Kaya sabi niya sa kanila, "Makinig kayo, mabuti mga mahal kong anak. Pupunta ako sa gubat para kumuha ng mga masasarap na pagkain para sa inyong lahat. Huwag niyong bubuksan ng pinto habang ako'y wala. Pag tumating ang malaking masamang lobo sa kubo natin, kakainin niya kayong lahat. Ngunit ang malaking mandaraya ay madalas na mabalat kayo. Pero hindi kayo mahihirapang makilala siya. Mahal namin nanay, magsosobrang maingat kami na hindi makakapasok ang malaking masamang lobo. Huwag niya kaming alalahanin. Magiging tahimik at ligtas kami." At umalis na ang inang kambing mula sa kubo sa gubat. Hindi pa nagtatagal, may malakas na kumakatok sa pinto. Kung mga munting kambing, ayan ay buksan niyo ang pinto. Ako ang mahal niyong nanay na kumakanta sa inyo. Isa sa mga bata ay kumuha ng isang anghang na pulbos at dahil lagay ito sa malaking masamang lobo sa bintana ng isang maliit na bintana sa itaas ng pinto. At ang lobo ay tuluyang nasunog agad. Hindi niya may mulat ang kanyang mga mata. At ito'y parit-pariton na pating humihingi ng tulong. Hindi ikaw ang nanay namin. Malumana ang boses ng nanay namin. Kaya ng pulot. Ang boses mo ay magaspang at garalgal. Ikaw ang malaking masamang lobo. Ang malaking masamang lobo ay nanais sa kanyang narinig. Gusto niya kumain ng pulot. Dahil ito, magpapalumanay at magpapalambing na kanyang boses. Di pa nagtatagal, nakita niya ang bahay ng pukyutan para isang bahay ng pukyutan. At hindi pa nagtatagal, para makuha ang pulot pukyutan, binato niya ito ng binato. Naglipatan ng mga bubuyogan, inubog siya. Upang makaligtas, tumalon siya sa malapit na sapa. Maya-maya, nang mawala ng mga bubuyog, kinain niya ang mga pulot at bumalik para sa kubo ng kambing. Mga mahal kong mga munting kambing, ngayon ay buksan niyo ang pinto. Ako ang mahal niyong nanay na ideya sa inyo. Kung ikaw ang nanay namin, lagay mo ang paa mo sa guwang ng buto para makita namin. Kinuha naman ng lobo ang mga sinabi ng mga batang kambing. Nakita ng mga bata na ang paa nito ay itim. Ang isa sa kanila ay kumuha ng isang malaking martilyo at talagang umiiyak sa sakit dahil sa martilyong pumupok sa kanya. Ang lobo ay galit na galit sa oras na yun. Kaya
Bumalik siya papunta ng barayo at nakita niya si Ginoong Miller. Habang papasok ng barayo, pinagbabato siya ng mga tao para itaboy siya palayo. Pero nagawa niyang mabot si Ginoong Miller kahit na siya ay nasaktan. Makinig ka, Ginoong Miller. Lagyan mo ng harina ang tako at sigurado hindi mo kagawin ay ngunguyain ko ang iyong mga bota. Takot na takot si Ginoong Miller sa lobo at ginawa niya ang sinabi sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik siya sa kubo ng mga kambing at sabi, "Mga mahal kong munting kambing, ngayon ay buksan niyo ang pinto. Ako ang mahal niyong nanay. Nanay, may tiya sa inyo." Isa sa mga bata ay kumuha ng bitag sa daga at hindi pa nagtatagal ay mustulang umiiyak sa sakit dahil sa bitag na daga na umipit sa kanyang paa. Hindi ikaw ang nanay namin at matulis ang kuko mo kaya sa isang malaking masamang lobo. Umalis ka na dito sa amin. Ang lobo ay galit na galit sa oras na yon at hindi niya lubusang matangkap na mas matalino ang mga batang kambing sa kanya. Ngayon, gusto niyang kainin ng mga ito sa anumang paraan. Kaya bumalik siya uli sa kanyang kubo. Kinuha ang panggupit ng kuko at nagputol ng mga kuko. Pagkatapos, kinikil niya ito ng mabuti upang hindi na maging matulis o matalas. Kaya, bumalik ulit siya sa kubo ng mga kambing at kumatok, "Mga mahal kong munting kambing, ngayon ay buksan niyo ang pinto. Ako ang mahal niyong nanay na umiiyak sa inyo." Patingin ng paa mo, nanay. Binaba niya ang kanyang paa sa gawing ng pinto. Takot na takot. Hindi niya alam ang susunod ng mangyari. Puti ang paa. Ala ang matutulis nitong mga kuko at malumanay din katulad ng kanilang nanay. Kaya naisip ng mga bata na ng oras na yon na ito na talaga ang kanilang nanay. Kaya binuksan nila ang pinto. "Nanay, maligayang pagdating, nanay. Nakauwi ka na din sa wakas." Takot ang mga batang kambing sa lobo. Ang unang bata ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalawa ay nagtago sa kama. Ang pangatlo ay nagtago sa pugon. Ang pang-apat ay nagtago sa ilalim ng palayok. Ang panglima ay nagtago sa aparador. Ang pang-anim ay nagtago sa labahan. At ang panguli ay nagtago sa laking orasan. Nuli ng lobo isa-isang mga ito, maliban sa pinakabunso na nasa may orasan at nakita ang lobo na busog. At pagkatapos, pagod na pagod ang lobo na yun at siya ay nahiga sa luntiang damo. Pagod at busog at siya ay dalit-daling nakatulog. Di pa nagtagal, siya ay napabilis ng matulog. Pagdating ng inang kambing galing sa gubat, nang nakita niyang ang pito ay bukas at wala na isa sa kubo. Naku, bukas ang pinto. Nung nangyari dito, ang mga upuan at lamesa ay wala sa kanilang pwesto. Ang labahan ay nasira at ang kama ay nakataob.
Asan ang aking mga mahal na anak? Mahal kong nanay, andito ako sa malaking orasan. Tilungan ng ilang kambing na malakot na makalabas ang bata. Di pa nagtagal, sinabi niya kung paano kinain ng kanyang mga mahal na anak. At di pa nagtatagal, sila ay lumabas sa kanilang kubo at nakita ang lobo na tulog sa damuhan. Habang pinapagmasdan niya ang malaking masamang lobo, may nakikita siyang gumagalaw sa tiyan nito. Buhay pa ang aking mga kawawang mga anak. Kailangan ko silang kunin. Kaya nang inutusan ng nanay na kambing na kumuha ang bata ng kunting karayon at ilang sinulid. Nagmamadali siyang gupit hiwain ng tiyan ng lobo, at ang isa pa ang anak niya ay nilabas ang kanyang ulo, at isa pa din ang lumabas dito hanggang nakuha niya lahat ng kanyang mga mahal na anak. Pumunta ka sa sapa at kumuha ng malalaking bato. Sige po, nanay, bilisan natin. Ang 7 maliliit na kambing ay nagpuntahan sa sapa at bumalik sila nang may dalang 7 maliliit ng malalaking bato. At nilagay na nga ito. At tinay naman ng inang kambing. Tatahin ko ang tiyan ng lobo ng marahal na tahimik para hindi siya magising. Maya-maya ay naitahi nga ang tiyan ng lobo. At sa wakas, nagising na ang lobo. Anong nararamdaman kong nasa loob ng tiyan ko? Parang nakakaramdam ako ng pagkahirap. Mayari itong maliliit na bato. Ngayon, sila'y mabigat parang mga bato. Kaya pumunta siya sa sapa upang uminom ng tubig. Ngunit sa pagkatapos niyang uminom ang mga bahay, ang mga bato sa loob niya ay nagpahulog sa kanya ng malalim at siya ay tuluyang nalunod. Wakas.